Hello, magandang oras po sa inyong lahat. Meron akong ipapakitang bato sa inyo na aking nakukuha sa puno ng kahoy. At ang kahoy na yon ay hindi ko mapangalanan dahil nga yung kahoy, ang itsura ng kahoy ay napakalaki at tuod na lang yung naiwan. Tuod ang naiwan at doon ko ito nakukuha sa tuod na kahoy. Hindi ko lang matandaan ang kahoy kung ano ang pangalan sa kahoy na yon dahil nga ang naiwan yung tuod na lang. Yung tuod kasi sa amin, yung tuod, yung ganito ba, yung ito yung puno ng kahoy, pinutol dito, ito na lang naiwan na nag-ungot sa lupa. At doon ko ito nakukuha at napakagandang bato na aking nakikita. Itong dalawang bato, nakikita ko yan doon. Araw po ng Biyernes yan, nakukuha ko. Kaya ipapakita ko ito sa inyo. At baka sakaling magkagusto kayo nito, ay pwede nyo itong limusan. Pero kung malaman ko na ikaw ay nagbibiro sa iyong paglilimos, ay hindi ito mapasayo. Dahil ito ay mahalagang bato na may kapangyarihan dahil ito ay aking nakukuha sa espiritual na pagkuha. Pero bago ko sisimulan ang kwentong ito at bago ko sisimulan at ipapakita talaga sa inyo ang bawat iskina ng mga bato na ito ay huwag makalimot na ipindot ninyo ang bell button, mag-subscribe, mag-like at mag-share para palagi kayong maka-update sa aking mga bagong mga videos. Ito na po ang ipapakita ko sa inyong bato. Uunahin ko po itong isa. Ito ang pinagkaiba nito sa batong ito ay para siyang may mata. Yan o. Napakalakas po ang aura niya. O yan o. Kung nakikita ninyo yan, parang mata po yan o. O yan. Diba? Parang mata siya o. Yan. Parang mata. Tapos yung, o yan, parang mata siya. Tapos yung likod niya, ito. Letter G. Ayan o. Letter G ang kanyang likod. Letter G. At yung sa harapan niya ay parang mata. Ayan o. O yan o, mata talaga siya. Mata siya. Yan, mata talaga siya o. Ayan, mata siya. Ayan, hindi yan sinadyang ginawa ng tao, kundi likas ng kalikasan talaga na nakukuha ko yan. Ayan, sa puno ito ng kahoy na nabubulok na tuod ang naiwan. At ang napakaganda nito, kapag tingnan mong maayos yung kanyang background sa kanyang mata, may parang dalawang luha o. Yan o. Mata siya na may parang dalawang luha. Ayan o. Yan, mata talaga siya o. Yan, mata siya no. At dalawa ang luha na nakalagay dito. At hindi yan sinadyang ginawa ng tao. Ayan po ay gawa ng kalikasan po. Maraming bisis na ako nakakuha ng ganitong klaseng mga bato. At lahat po ito ay napakagandang panghanap buhay. Ayan o. At sa likod niya, ayan po o, letter G. O, letter G po ang sa likod niya. Ayan, letter G po yan. Kaya kapag ganyan ang itsura sa mutya ay napakaganda po yung espiritual na pagbasa sa mutya na yan. Letter J, ibig sabihin po yung J ay mahirap po yan ma-explain kung bakit letter J ang kanyang hugis na nakatatak sa bato. At hindi yan sinadya ng tao at sadya lang sigurong na ganyan dahil sa birtud ng may kapangyarihan. Dalawa ito sila at ang isa ipapakita ko mamaya-maya pag matapos na itong aking nagkwento. At ipapakita yung mata dyan o. Ayan. O, di ba? Mata siya o. O, kahit anong klaseng pagtingin mo, mata talaga siya.
Tapos may luha pa na dalawa oh, parang nag-iiyak yung mata. Ayan oh. Ayan oh. Tapos yung sa likod niya, letter J. O yan. Ito naman, kasama din ito sila doon sa isang puno ng kahoy at napakaganda. Oo. Napakagandang mutya o bato. Yan, ikutin ko at para makita ninyo kung ano ang larawan at hugis. O, tingnan nyo. Ito o, parang sinag ng araw dito. Sinag din. Diyan din sinag. Ito rin sinag. Ayan o. Idikit ko talaga ng maayos. Malakas yung aura niya dahil hindi siya magpakita. O, yan. Itim ang kulay na para siyang mutya ng langgam. Para siyang mutya ng langgam na ang kanyang itsura ay parang mutya ng langgam. Pero doon ko ito nakukuha sa puno ng kahoy na nabubulok na tuod na ang naiiwan. Pero bago ko ito nakukuha, syempre, meron tayong mga diktasyon sa espiritu na magpapakuha itong dalawang bato na aking nakikita doon sa loob ng kahoy na nabubulok. Dahil hindi ko ito matuntun doon kapag hindi ito nagpaparamdam sa akin ang mga gabay niya. Ayan o. Oh. Ayan. Ayan ang itsura. Kung ikutin natin, yan o. Yan. Ikot-ikot, ikutin natin para makita nyo kung ano ang hugis. Ikot pa ganon. Yan, tapos ikutin naman natin pa ganon. Ayan. Para maklaro ninyo at makikita nyo talaga ang kabuuan sa itsura ng bato na napakaganda. Itim ang kulay na may para siyang mutya siya ng langgam, pero hindi ito mutya ng langgam. Dahil kapag mutya itong ng langgam, sana kinuha ko sa langgam. Sa puno ng kahoy ito nakukuha na nabubulok doon sa may tuod. Yan o, napakatigas pong batong ito. Napakatigas po talaga siya. Yan, kaya siyempre ito po ang aking maipapakita sa araw na ngayon, araw po ngayon ng Martes yata ngayon, Martes. Pero Biyernes ko ito nakukuha. Ayan. Ayan. Itim siya na napakagandang pagkamutya. Ayan o. Ayan. Ikot-ikot. Yan. Ikutin natin. Yan ang itsura. Napakagandang bato. Ayan. Itim. Ang paggamit po nito, balutin mo lang ng pulang tela. Ito yung pwede natin magamit sa pampaswerte dahil mukha din siyang mutya ng langgam. Pero hindi ito mutya sa langgam. Galing ito sa puno ng kahoy na nabubulok. Yan. Pati ito. Letter J at mata ang sa kanyang harapan. Ayan o. Ayan. Ayan o. Ayan. Kaya hanggang dito na lang po. Maraming salamat. God bless po sa inyong lahat. Naway patnubayan po kayo ng ating Diyos Ama. Bye bye. God bless po sa inyong lahat.